puso, kulitan doon. Walang boring, bawat araw ay cool. Hataw tayo sa bawat beat, paniyak sa sayaw. Feel the heat, Teen Star, halina na sa'yo. Kulitan, tawanan pa, Teen Star, vibes ay high, lumipad sa saya. Abot langit, sky. Ooh, Teen Star. Mula sa talent hanggang sa laro, lahat ng kabataan feel ang glow. Sama-sama, barkada, wag magpahuli, dance floor. Isang pakak at tsagang na Biyernes mga katin barkada! Anaritintastic na naman ang ating pagsasamahan kasamang panibawang kakwentuhan. Painit pa na rin ang labanan ang nagaganap sa ating Hataw Mo, Show Mo semifinals na 2 rounds na lang na tapatan ang ating iniintay upang makilala natin ang grand finalists at tatanghaling first ever champion ng Hataw Mo, Show Mo! Teen Star. Teen Star. Hataw na tayo, kulitan, walang katapusan. Tawag saya, vibes ay never stop. Dance na, move na non-stop. Sa Teen Star. Please welcome ang energetic business manager of Artist Lounge, Mr. Ren Saiton. Teen Star, halina. Hello everyone! Hello mga katingkadas and hello Jamie, you're so pretty. Teen Star, vibes ay high. Welcome po sa aming programa, Sir Renz. Pero bago ang lahat ay bumati ka muna sa ating mga manonood mula Luzon, Visayas at Mindanao. So yun, hello ulit mga Kateen Star, Katingkadas. Ayan, so welcome here and of course yung mga nanonood from Luzon, Visayas and Mindanao. Hindi lang to from the Philippines but of course around the globe. Ano po ang inyong pinagkakaabalahan sa buhay? Oh, so as you heard kanina a while ago, no, Jamie. So ako ay nag-work as a business development manager. Ako rin ay social media manager and I'm also handling some different talents. Ayan. And of course, I'm one of the acting coaches. And what more? Nagde-direct din ako sa prod. Ayan. So and then I do also hosting and I'm also one of the talents of Artist Lounge Multimedia Incorporated. Sino si Sir Renz bago po kayo mapasok sa mundo ng entertainment? Oh, ayan. So, medyo tough yan, ha? Yan. So, malalaman nyo na. So, marami, no? I'm from a real estate company, international and local. I'm also from different 5-star hotels around Parañaque and the Pasay area. Ayan, so naging supervisor ako. Ayan, so naging manager din tayo. And then at the same time, still, yung nag-tour guide pa ako before. Ayan, so na-tour ko yung mga around Luzon area. And marami pang iba. Ano po ang unforgettable moment ng isang Ren Saiton? Unforgettable. Ayan. So, maraming pwedeng sabihin, pero only one thing is for sure. Siyempre, unforgettable. Gaya mo, Jamie, don't forget your childhood days and childhood memories. Kasi kagaya ko, lumaki din ako sa hindi ganun ka, magandang life, hindi rin kami mayaman. Pero unforgettable sa akin kasi doon ako naging strong kasama yung mga neighborhood ko dyan sa Mekawayan, Bulacan. Paano po kayo napasok sa mundo ng entertainment? Yun, so hindi ko pa to na-discuss before. Actually, yung Artist Lounge kasi, ang unang investor ay ex-partner ko. Yun, so medyo mahirap lang kasi medyo bata yung kasama, no? So, ex-partner ko investor and then I'm from real estate that time. And then he offered me if gusto ko ba, gaya mo Jamie, nung bata, gusto ko rin tong spotlight. Gusto ko rin yung showbiz at gusto ko rin maging artista. Yun, so hindi lang natuloy kasi 40 na tayo. Pero again, sabi nga, di ba, it's not about how your age, it's about your dream. Ayan, so keep going and continue. Para sa iyo, ano ang isang katangian na nais tunay na simbolo ng pagiging isang artist?
Yun. So sana wag nating kalimutan at saka sa mga teens na nanonood kasi ang mga teens ay magaling yan absorb at nakikinig yan, no? So ang wag nating kakalimutan is of course maniwala at mag-pray lagi kay Lord and makinig sa parents and of course pagiging humble. Ayan. So let's be humble and be kind. Kasi kapag humble and kind ka, hindi mo alam tulad ngayon may mga nanonood sa'yo. 'Di ba? Pwede kang makuha, may makikilala. Tulad ng mga tao na sa paligid ko ngayon, nakatrabaho ko na sila ng ilang beses and then right now, they're still believing in me, trust me, and then they invite me here. And then thank you of course Tenkada and sa mga staff. Paano po kayo napasok sa Artist Lounge as a business manager? Yun, sa Artist Lounge naman, again, inoffered sa akin to ng ex-partner ko, which is the previous investor, no? So, isa siya sa co-owner before. And then, nung inoffer niya sa akin, dahil dream ko rin maging part ng entertainment, because we do hosting also, yan, and then floor director, ayan. And I said yes. So, ginive up ko yung real estate, kasi sabi nga nila, di ba, if kung passion mo talaga, yung ginagawa mo kapag happiness versus dun sa ibang work, you will choose your happiness, of course. And then, ito kasi parang nag-work ka, Jamie, na with, para kang naglalaro lang, para kang hindi mo nararamdaman yung pagod. Kasi, you're happy. Yan. So, parang work with leisure siya. Parang ganon. And pleasure as well. Tanong ko lang, ano po meron sa Artist Lounge? Oh. So si Artist Lounge, ayan, so maybe thank you, no, Jamie, for asking me that question. Kasi si Artist Lounge is nag-offer ng mga iba't ibang services, kagaya ng marketing services, and of course, brand ambassador. Especially ngayon, nauuso yung TikTok Live, MCN, or multi-channel network. So ang ginagawa namin, nag-ask kami ng mga different brands to promote via TikTok selling. And then we outsource din ng mga artists and mga actors and actresses from different networks and big networks. And then sila ang nag-live sell ng product to promote as well. And as you heard, then nagpapa-workshop din kami. Ayan. So nag-hones din kami or nag-mold, nagtitraining or nagtitrain ng mga different na mga future stars like you, Jamie. Ayan. So, ano mga best experience mo as business manager ng Artist Lounge? Best experience? Ang hirap pala pag bata. Hindi mo pwedeng yun to. Best experience kasi, Jamie, ang pagiging business manager, actually, Jamie, ayan, so medyo hindi siya ganun kadali. Pero ang pinaka-best experience, syempre, kapag na-close mo na yung deal, pag naka-meeting mo ng mga different clients, kasi syempre, kapag may mga clients ka, ibig sabihin, nagtiwala sila. So, ibig sabihin, nagra-run ng company ng maayos. And of course, it's your brand and tutulungan mo yung mga different brands, micro, macro, and mega brands. May mga ganong terms, yung mga micro businesses, pwede natin yan i-help. And yung mga startup businesses. So yung mga best part, kasi na-promote mo ng maayos yung product nila at naibigay mo yung service or services na need nila para sa mga products and sa mga, of course, brands nila, Jamie. Paano po sila dyan makakapag-audition or paano po ba ang process po? Okay, so yung process before, actually we are just looking. Kami kasi we're very passionate when it comes to, naniniwala kami sa pag yung isang bata, gustong-gusto niya, Jamie, kagaya mo. Actually, we gave it for free. As you heard, right? Yes, we gave it for free before. Pero nung nakita namin, Jamie, na parang yung iba nawawala. So parang, ang ginawa namin, ba't hindi tayo maghanap? Ba't hindi tayo mag-post? Kasi I'm also handling the social media. So nag-post kami, gumawa kami ng mga logos, etc. and other mga promotions. And right now, ayan, so meron kaming workshops like masters, ayan, basic workshops, mga personality development, ayan, so meron din tayo niyan. So ganun namin siya ginagawa ngayon. And of course, meron na tayong payment sa services. But before, wala talaga. Yun ang aim namin before. Pero hindi naman po namin makikita na kayo ay umarte. So, mapagbibigyan nyo po ba kami?
Direk Lay? Ayan, of course, ayan. Sige, nabigla ako. Direk Lay, ayan, Direk Lay. Nawala sa pag-compose no? Composure no? Oh, sure, nak, sige. Paanong acting ba? Sige. Ang dapat nyo lang po gawin ay bigyan ng sariling emotion ang ibibigay namin tatak sa isang pelikula na makita mo sa ating screen. So, handa na po ba kayo? Sure, sige. I'm ready, sige. Kung handa na po kayo, ito po ang tatak pelikula na inyong gagawin. Sana lumayo ka na lang. Sana umiwas ka na lang, maiintindihan ko ba yun? Pero bang sinota mo ako eh. Sinota mo ang best friend mo. Sana lumayo ka na lang. Sana iniwan mo na lang ako. Box yun maiintindihan ko eh. Pero Box, sinota mo yung best friend mo. Sakit. Okay. Jamie, ang hirap Direk Leia. Hindi ko ginagawa. Ang galing naman. Okay. Pero hindi naman pwede na hindi naman makikita sumayaw si Sir Renz kasi palitan namin magaling daw po kayo mag-TikTok. Grabe pala mag-guest artista. Mapagbibigyan niyo po ba kami? Sino nagsabi nagtitiktok po ako? Hi, Jamie. Grabe kayo. Sige po. TikTok, sige, go. Thank you. Bruninho chegou, porra! Cadê as popuras, caralho? Bruninho já chegou agora, a festa é no Brasil. Cadê as popuras fazendo o quadradinho? Bruninho já chegou agora, a festa é no Brasil. Cadê as popuras fazendo o quadradinho? Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Bola pro Brunão, bola pro Brunão. Bola pro Brunão, o Bruno tá em casa, festa no Brasil. O Bruno... Paslide na ako. Tunay na napakahusay ng ating fantastic guest na si Sir Renz Saiton. Pero sa ating pagbabalik ay may makakasama pa tayong fantastic guest. Dito lang yan sa programang Ikaw ang Teen Star, ang Teen Star Season 1! Hey, Teen Star na naman. Hataw na tayo, kulitan, walang katapusan. Teen Star. Teen Star. Hey, Teen Star na naman. Hataw na tayo, kulitan, walang katapusan. Tawat saya, vibes they never stop. Dance na dance. Nagbabalik ang ating programa dito pa rin sa Teen Star Season 1. Ngayong araw ay makakasama na natin ang panibagong fantastic guest. Isang pak na pak yan dahil mas makabuluhan na kwentuhan ang magaganap kasama ang ating susunod na fantastic guest. Kaya huwag na natin patagalin pa ang mga aspiring artists ng Artist Lounge na si Judy, Kim, Kael, and May. Feel the heat, Teen Star, halina na. Sayo, kulitan, tawanan pa. Teen Star, vibes ay high, lumipad sa saya. Pero bagong lahat ay bumati muna po kayo sa ating mga Teen Barkada viewers na nanonood mula Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa inyo mga ka-Teen Barkada! Hello mga ka-Teen Barkada from Luzon, Visayas, and Mindanao. Excited na kaming makisaya sa inyo. Hello from Luzon, Visayas, and Mindanao. Teen Barkadas, hello!
Hello, Tin Barkada from Luzon, Visayas, Mindanao. Ano ang iyong pinagkakaabalahan sa buhay bago kayo maging isang artist ng Artist Lounge? Ako po is pinagkakabalahan ko is pagsasayaw. Ako naman, by profession, I'm a software QA engineer. Ako naman, ang pinagkakabalahan ko ngayon, by profession, I am a public teacher. Right now, ang pinagkakaabalahan ko is maging gym coach by freelance po. Ano ba ang inyong inspiration para pasukin ang pagiging isang artist? Bilang ang naging inspiration ko here is, dati ako nagteatro sa National University under Tanghalang Nasyonal. Parang gusto ko pang ipagpatuloy yung na-experience ko sa teatro. Then I want to do it naman sa sa likod ng camera. Ako naman, ang naging inspiration ko, I want to fulfill my childhood dream. So, isa to sa mga pangarap ko, maging artista talaga. For me, gusto ko lang ma-check if may talent ako sa acting. Kasi kaya kong sumayaw, kumanta, pero hindi ko sure if may talent ako sa acting. So, diniscover ko lang siya. Ako naman po is yung dream ko po and sa mama ko po. Ano naman ang inyong mga experience na pagdating sa pag-arte? Actually po ako, wala pa talaga akong experience. Pero nung pumunta po ako ng Artist Lounge, yun, nagkakaroon ako ng experience sa workshop namin. Yes, currently, kakatapos ko lang din mag-workshop under Artist Launch Multimedia. And me too. No, so I am a talent under Artist Launch Multimedia Incorporation. So ang experiences namin ay nakapag-taping na din kami. And lumabas na rin kami sa Kuya Kim, sa 24 oras. And for me naman po sa experience ko, dati po akong membro ng Tanghalang Nasyonal from National University Manila. Then nag-undergo po pa rin po ako ng master workshop sa Artist Lounge. Ano naman ang mga natutunan nyo as of now as an artist? Ako, ang natutunan ko is realization sa sarili ko na marunong pala ako umacting talaga. So, natutunan kong makisalamuha din sa iba't ibang uri ng tao, iba't ibang level ng tao. And natutunan ko din na magkaroon pa ng self-growth, self-development. Ako naman po, natutunan ko is self-development or character development is. And kung paano maging matatag yung loob. Kasi ako po, soft-hearted talaga ako. And as for me naman po, as Ate May is more on growth development din. And as an artist kasi, you have to relate sa mga bagay-bagay na maaari mong magamit sa pag-arte. Tulad ng mga nakikita mo sa mga paligid mo. And for me po, sobrang na-surprise ako sa sarili ko na may talent pala ako sa acting. And sobrang thankful po ako kay Artist Lounge kasi nailabas nila yung talent ko na yon. And natutunan ko rin kung paano makisama sa set. Yan. And sa mga tao na nakakasama natin sa work. Sa pagiging artist, ano ang mga dapat tandaan para hindi mapabayaan ang iba pang commitment? Yung dream mo po, ayan. Kung paano mo po pinupush yung sarili mo sa dream mo para matupad yung dream mo and yung sacrifices mo para hindi makalimutan ang pagiging committed. Sa akin, marami na nagsasabi nito, pero karaniwan is time management. Is yung paano mo hahatiin yung oras mo para sa passion mo, then sa other commitment mo sa buhay. Yun lang. Sa akin naman, ang dami ding nagtatanong sa akin. So, public teacher ka, paano mo nahahandle nga, nahati yung oras mo? So, yun, sabi din ni Kael, time management and self-disciplines, the most important po. And of course, we should know our priorities. Lagi yan ka akibat ng time management.
Ano naman ang struggle ninyo nung umpisa kayo sa artist industry? Ako actually yung pagiging shy and nailabas yun ni Artist Launch and sobrang thankful and grateful ako doon. Ako din, I have a low self-esteem talaga din. Then, nung napunta ako kay Artist Launch, dun ko na-boost yung confident ko dahil meron ding mga taong supportive din talaga dun sa ginagawa namin. Sa akin naman, meron akong self-doubt sa sarili ko na akala ko hindi ko kaya. Pero kaya ko pala nung after kong ma-experience yung pagteteatro. Ako naman is about self-confident. Mas na-boost ni Artist Launch yung self-confident ko. Ano naman ang inyong ginagawa para mas ma-enhance pa ang inyong pag-arte? Ako ang ginagawa ko, yung turo nga sa amin ng direct namin, na yung aral namin or yung lesson namin doon sa pagwo-workshop, dalhin namin sa bahay. So, tumitingin ako sa mirror, then nagpa-practice ako ng mga script or nanonood ng mga movies para ma-enhance yung acting skills ko. Ako naman, para mas ma-improve ko pa yung pag-aarte ko is, yun, katulad ng sinabi ni Ma'am May, nagpa-practice ako sa mirror. Yan. Then yung mga natututunan ko sa workshop, syempre, nire-recall ko siya sa bahay. Same with them. Syempre, hindi lang naman sa workshop na tayo natututo eh. Meron naman meron tayong tinatawag na self-study kasi hindi rin naman na tawag dito, yung pag-aaral is endless. Yes, during workshop, nagte-take notes kami and ina-apply namin yon after the activities. And then, hindi lang hanggang doon natatapos yon, hanggang sa bahay. Pina-practice po namin yon. Ano naman ang mga role ninyong pinangarap? Ako is maging actress. Yan. Ako, feeling ko gusto ko naman maging kontrabida. Same with me, Kim. Gusto ko rin maging kontrabida. Gusto ko ma-experience yun. Ako siguro is comedy or rom-com. Pero hindi naman pwede natin masusubukan ang kanilang galing sa pag-arte sa pagbabalik yan ng iyong programang Kayo ang Star ang Teen Star Season 1! Hey, Teen Star na naman. Hataw na tayo, kulitan, walang katapusan. Tawat saya, vibes they never stop. Dance na dance na. Teen Star. Teen Star. Hey, Teen Star na naman. Hataw na tayo, kulitan, walang katapusan. Tawat saya, vibes they never stop. Ngayon naman ay susubukan namin ang inyong galing sa pag-arte dahil ang makakas-eksena ninyo ay ang ating one and only Teen Verse host Kabugera Star Queen Bot. Hirap ng buhay. Diyos ko. Ano ba itong pusang to? Hoy, Bocha! Sino ka? Aba, Ano ka ba? tanong ka? Nagluluto ako rito. Wag mo akit na mainit ang ulo ko. Wala Hoy, namang ulam. hoy, hoy! Kami may-ari ng bahay na to. At kailan pa? Aba, wala kang kalam-alam? Wala ka kayong kisame. Bahay mo to. Uy, kami may-ari ng bahay nito, may titulo kami dito. May titulo kayo. Squatter ka lang dito, okay? Feeling ko, Hinahanap kailangan ako. nyo nang umalis sa bahay na to. Bakit? Sino ka ba? Dahil hindi namin kayo kalibel. Hindi talaga namin kayo kalibel. Mayaman kami. Kami yung tunay na mayaman. Kayo, tinong na itsura mo. O bakit? Uso to sa amin. Swagger. Ano mo siya? Tatay ko. Mukha bang tatay? Anak ko, malamang. Mayamang ka, hindi ka marunong tumingin. Anak mo? O bakit? Ampun Pwede ako. ba? O, sino ka naman? Ang dami Hindi nyo. mo pa ako kilala. Ako ang may-ari nito. Sino ba talaga sa inyo? Ba't di kayo mag-away? Ako ang tunay na may-ari nito. Nakikita mo ba? Oh. Nakita ko sa Divisoria yan. Huwag ka magyaman-yamanan. Bakit? Nasaan Nakita yung kita, titulo? nag-commute ka lang. Ha?
Bakit ba? Nananahimik na... Anak! Anak! Mo ba talaga yan? Di mo niya ngayon. Pinagluluto. Wala akong pakialam. Kahapon ko pa sinabi na umalis kayo dito. Hindi ako sinabihan mo. Yung kapit Ikaw pa... yun! Hin- Naaalala ko yung pagmumukhang yan. Bakit? Oh my God! Oh! What the mess? Yung... Kung ako sa inyo, dapat pinapalayas itong mga basurang to eh. Oy, ikaw! Ikaw naman, huy! Maliit sa maliit, oh. Wala kayong karapatan dito. Matagal na kami nakatira dito. Bata pa lang ako nandito Well, na... sa amin Wala to. akong pakialam. Sa amin to. Gusto mo pakitaan ka Sa amin to nakapangalan, okay? Pangalan lang nasa inyo. Ano Pero meron dito sa na- inyo? Wala kang ang titulo may pakita eh. Sige, sabihin mo, anong Ah. karapatan mo? Ito. 4 na to ah. Ano? Pagbigyan nyo kami! Birthday ng anak ko! Wala. Tingnan mo, oh, dapat Huwag kang maawa dyan. dapat nakalapag yan sa floor. Bakit ba nakikisalit to? Kailangan nyo nang umalis dito. Ikaw tapang mo, 7 years old ka pa lang, dapat maging magalang ka. Pagbigyan mo na ako, birthday. Kailangan nyo nang umalis dito. Sa aming bahay to. Pagtapil mo kayong naman ako, wala kang karapatan dito. ginagawa dyan. Pagtanggol mo ako. Tawa ka ng tawa, baliw ka ba? Tunay na napakahusay ng ating mga bisita. At thank you din kay Queen Bocha. Pero may gusto ba kayong i-promote, pasalamatan at i-shout out? Salamat po una sa lahat. Salamat sa Teen Star and Artist Launch Multimedia sa pagbibigay ng opportunity na to. And salamat din sa Chaos Team. You can follow me guys sa media account ko, Judy Rose Montilla, Facebook, IG, Mooney15 and TikTok, Judy808. Yan, Project Chaos, support nyo din. Thank you. Yes, thank you Teen Star and Artist Launch for this opportunity. And shout out to my family and friends are very supportive, and to my KBC Peeps and Badix family. Thank you. Ayan, first of all, thank you so much kay God, no, that He gave us the opportunity na maging part ng Teen Star. Thank you so much, Teen Star, Teen Barkadas, and also the Artist Launch Multimedia Incorporation. Thank you so much po sa opportunity na to. Thank you, Teen Star, for having us. And I would like to thank all my friends and family for supporting me. And then, thank you din sa Artist Lounge for this opportunity. Stomp your feet, eto sa rhythm, feel the beat. Good vibes, walang sawa. Once again, thank you of course sa staff, sa crew, and sa Teen Star, sa mga bumubuo. Alam ko yung kasama ng mga parents at sa mga kids. Sobrang talented. Na-amaze kami sa inyo actually. Kami na-amaze. Toyo. Kudos sa mga team. And of course kay Direk Lea sa pag-invite sa amin. And of course, thank you Artist Lounge sa aming CEO kay Direk Kyle. And kay Sir Aaron Kunghoon, yung aming co-owner din po. And once again, thank you very much. And sana maimbitahan ulit kaming bumalik. Thank you. Dito lang yan sa programang Ikaw ang Star ang Teen Star Season 1!